Nakansela ang Dubai trip ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yan sa anya important development kaugnay sa mga Pilipinong bihag sa hinayjack na barko sa Red Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Maagang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay ang mga delegasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kasamang pupuntang Dubai para dumalo sa Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change o COP28. Kabilang dyan ang kanyang economic team na sina Finance Secretary Benjamin Diokno, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Fred Pascual. Nakahanda na rin ang eroplanong sasakyan nila pero kaninang pasado alas 8 ng umaga, biglang may inanunsyo si DILG Secretary Benher Abalos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay dapat na patungong Dubai, for the COP ang ating mahal na Pangulo. Ito po ay tungkol sa framework ng United Nations climate change sa environment. Ngunit ito po'y na-cancel ngayong umaga. Ang kanselasyon ng biyahe ni PBBM ay dahil sa anyay important development sa 17 Pilipinong seafarer na sakay ng hinayjack na barko sa Red Sea. Sa social media post pa ng Pangulo, sinabi niyang makikipag-meeting siya ngayong araw para sa pagpapadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran. Magbibigay rin ng mga tulong sa mga Pilipinong hostage. Nang tanungin si Abalos kung anong tinutukoy na importanteng development at kung gaano ito kaseryoso, matipid ang sagot ng kalihim. Anything that will be involving our seafarers ay napaka-importante para sa ating Pangulo. Pero at this point, sana maunawaan nyo, hindi ko pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues. Secretary, ganun kaseryoso yun? Kaya talaga... Well, I cannot comment on that. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nasa maayos ng kondisyon ng mga Pilipino seafarer at inaasahang mapapalaya rin kalaunan. Dahil sa kinansilang biyahe ng Pangulo, si DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga na muna ang magiging kinatawan ng Pangulo sa Climate Change Summit. May mga inaayos din silang bilateral meetings para sa Pangulo. Nakatakda rin sanang makipagkita si PBBM sa Filipino community doon. Si Yulo na ang naatasang magbasa ng 2 pahayag ni PBBM sa taunang summit. 237 registered on-site delegates na nagre-represent sa 16 na ahensya at members ng civil society ang Pilipinas. Ang ilan sa kanila nasa Dubai na, habang iba pa, gaya ni Abalos, ay bukas pa ang alis pa Dubai. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.